Ako ang asawa niya at ako ang nararapat na nasa tabi niya, hindi ang babaeng ito. Halos sumabog na ang conference room sa tensyon. Ang mga titig ng lahat ng empleyado at executives ay nakatuon sa amin, puno ng pagkabigla at pagkagulat. Nararamdaman ko ang kaba ng bawat isa. Ngunit sa puntong iyon, wala na akong pakialam. Ang tanging nasa isip ko ay ang ipaglaban si Ryan at ang lugar ko bilang asawa niya. "Shira, umalis ka na dito!" Galit kong sigaw habang sinusubukan kong itulak siya palayo. Pero sa halip na umatras, nanatili siya sa kinatatayuan niya. Ang mukha niya ay puno ng kumpiyansa at hamon. "Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka na bahagi ng buhay namin. Hindi mo siya pag-aari. Hindi mo ako mapapaalis, Sabrina." Sagot niya. Ang boses niya ay malimig pero puno ng pagmamataas. May karapatan kami sa kanya. Kasama ko si Maggie at may karapatan siya sa kanyang ama. Ramdam ko ang pag-init ng dugo ko sa sinabi niya. Ngunit bago ko pa magawang magsalita ulit, biglang sumali si Ryan. Humarap siya kay Shira, ang mukha niya ay puno ng seryosong ekspresyon na bihira kong makita sa kanya. "Shira, tama na." Mahigpit niyang sabi. Hawak niya ang braso ni Shira at bahagyang itinulak ito palayo sa akin. "Hindi ito ang lugar para sa ganitong eksena. Hindi mo na kailangang gumawa ng gulo." Pero imbis na magpigil, mas lalo pang tumigas si Shira. "Gulo?" Tumawa siya na mapakla. "Ako pa ngayon ang gumagawa ng gulo, Ryan? Ako ang nagligtas sa'yo. Ako ang tumayo sa tabi mo nang wala kang maalala. At ngayon, itataboy mo lang ako para sa babaeng iniwan ka noon?" Napasinghap ako sa sinabi niya. "Iniwan?" Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Muntik na siyang masunog sa bahay ni Edward. Nagpapasalamat ako dahil niligtas mo siya. Sinamantala mo ang pagkawala ng alaala niya para iparamdam sa kanya na ikaw ang pamilya niya. Ngunit tapos na ang kasinungalingan mo. Hindi na kita papayagang guluhin pa ang buhay namin." Sumiklap ang galit sa mga mata ni Shira. Pero bago pa siya makapagsalita, mas hinigpitan ni Ryan ang pagkakahawak sa braso niya. "Tama na, Shira," madiin niyang sabi. "Huwag mo nang gawing mas mahirap pa ito para sa ating lahat. Si Sabrina ang asawa ko. Siya ang pamilya ko at alam kong hindi ko anak si Maggie." Ang mga salitang iyon ay tila pumatak tulad ng bomba. Napako si Shira sa kinatatayuan niya. Ngunit makikita mo sa mukha niya ang hindi pagsuko. Napansin kong napuno ang conference room ng bulong-bulungan mula sa mga empleyado. Ang lahat ay nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ngunit walang sino man ang may lakas ng loob na magsalita ng malakas. "Hindi mo kami pwedeng basta-basta itapon, Ryan." Mariing sagot ni Shira. Ngunit sa kabila ng kanyang galit, nanginginig ang kanyang boses. "Hindi mo ba naaalala kung paano kami naghihirap? Hindi mo ba naaalala ang mga panahong magkasama tayong dalawa?" Halos hindi makapaniwala si Ryan. "Shira, anong pinagsasasabi mo? Alam ko kung ano ang totoo ngayon. At ang totoo ay niloko mo ko. Sinabi mong asawa kita pero hindi iyon totoo. Alam kong wala akong anak sa'yo at hindi ko papayagang sirain mo ang pamilya ko para lang sa kasinungalingan mo." Halos hindi ko napigilan ng pagngiti nang marinig iyon mula kay Ryan. Ngunit hindi pa din natapos si Shira. "Ryan, ginawa ko ang lahat ng ito dahil mahal kita." Pahayag niya, ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, hindi ko maramdaman ang sinseridad. "Mahal kita at alam kong sa puso mo may nararamdaman ka din para sa akin." Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako kay Shira at hinawakan ko siya sa braso. "Tumigil ka na, Shira. Hindi mo pwedeng pilitin ang sarili mo kay Ryan. Hindi mo siya mahal. Mahal mo lang ang ideya na siya ang kasama mo. Ngunit hindi mo siya kilala tulad ng pagkakakilala ko sa kanya." Nagpupumiglas siya sa hawak ko ngunit hindi ko siya binitawan. Sa halip, naramdaman ko ang mga kamay ni Ryan sa balikat ko. Hinihila ako palayo. "Sabrina, tama na," sabi niya. Ngunit nakita ko din sa mga mata niya ang pagkadismaya kay Shira. Sa puntong iyon, napagtanto ko na wala na talagang magagawa si Shira. Wala na siyang maipapakitang dahilan para manatili pa siya sa buhay namin. Ngunit kahit na alam kong tama ako, ramdam ko pa din ang sakit ng sitwasyon. Ang mga alaala ng pagkawalan ni Ryan, ang mga taon ng paghihintay at ang pagsusumikap kong maibalik siya sa aming pamilya ay biglang bumalik sa akin. "Shira, kung mahal mo talaga si Ryan, matututunan mong bumitaw," sabi ko. Mas kalmado na ang boses ko ngayon. "Huwag ka nang gumawa ng gulo. Alis na." Nanatili siya nakatayo sa harap namin. Ngunit sa huli, nakita kong bumagsak ang kanyang balikat. Tumalikod siya, hawak ang kamay ng kanyang anak na si Maggie at dahan-dahang naglakad palabas ng conference room. Habang papalayo siya,
Naramdaman ko ang kamay ni Ryan sa balikat ko. Mahigpit ngunit puno ng lambing. Tama na, bulong niya. Tapos na. Tumango ako ngunit hindi ko maiwasang tingnan ang mga empleyado at executives na tahimik na nanonood sa amin. Pagkatapos namin ni Ryan sa opisina, napakabigat ng atmosfera. Tumahimik siya at agad na sinara ang pintuan. Wala ni isa sa amin ang unang nagsalita. Alam ko ang nangyari sa conference room kanina ay hindi lang basta iskandalo. Ito ay isang sugat na kailangang gamutin. Hindi lang para sa aming relasyon, kundi pati na din sa kredibilidad ko bilang CEO ng Jacobs Group. Huminga ako ng malalim at tinanggal ang blazer na suot ko. Isinabit ito sa likod ng aking upuan. Si Ryan, tahimik lang na nakatayo sa tabi ng pader. Nakayuko ang ulo habang tila malalim ang iniisip. Ryan, basag ko sa katahimikan. Ano ang iniisip mo? Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay punong-puno ng emosyon. Pagod, hiya at kahit papaano may pagsisisi. Sabrina, I'm sorry. Hindi ko alam na hahantong sa ganito ang lahat. Hindi ko alam na dadating siya dito. Humakbang ako papalapit sa kanya. Pinagmasdan ang mukha niyang tila biglang tumanda dahil sa mga nangyari. Ryan, hindi ko sinisisi ang pagbalik mo. Ang mahalaga sa akin nandito ka na. Pero si Shira? Tumigil ako. Pilit nilulunok ang sakit na nararamdaman ko. Sinira niya ang kumpiyansa ko. Ginulo niya ang buhay natin. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang mga kamay ko at marahan itong pinisil. Alam kong hindi madali ang lahat ng ito para sa iyo, Sabrina. Alam ko din na may pagkukulang ako. Pero gusto ko malaman mo, ikaw ang asawa ko. Ikaw ang pinili ko. Patingin ako sa kanya. Naramdaman ko ang sincerity sa bawat salita niya. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay nawala na ang sakit sa puso ko. Ryan, naramdaman ko kanina na parang sinusubok na naman ang lahat ng pinagdadaanan natin. Yung mga taon na wala ka. Yung mga panahon na akala ko patay ka na. Lahat yun bumalik dahil sa babaeng yun. Hinawakan niya ang mukha ko. Pinunasan ng hilalaki niya ang gilid ng mata ko. Hindi ko na malayang may tumutulo na palang luha. Sabrina, wala na siya. Hindi ko siya hayaan na guluhin pa ulit ang buhay natin. Ikaw at si Evara ang pamilya ko. At sisiguraduhin ko magiging buo tayo sa kabila ng lahat. Napalunok ako. Mahal ko si Ryan pero ang mga salitang iyon ay parang kailangan ko pa ding mapatunayan. Kaya tumingin ako sa kanya. Hinayaan ng damdamin ko magsalita. Kaya mo bang ipakita sa kanilang lahat na ako ang asawa mo? Kaya mo bang ipaglaban tayo, Ryan? Hindi siya nagdalawang isip. Tumango siya ng mariin. Oo, kaya ko. Hindi ako magdadalawang isip ang ipaglaban kayo. Ngumiti ako kahit pa may bahid ng mga luha ang mata ko. Tumalikod ako at naupo sa harap ng desk. Tinanaw ang malaking bintana ng opisina. Kita mula dito ang halos buong syudad. Pero pakiramdam ko hindi iyon sapat para punan ang kawalan ng iniwan ng 5 taong pagkawala ni Ryan. Nadinig ko ang mga hakbang niya papalapit. Nang tumingin ako, nakatayo siya sa tabi ko. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Sabrina, kailangan kong itama ang lahat ng to. Hindi lang para sa kumpanya kundi para sa atin. Alam ko nasaktan kita pero gusto kong bumawi. Umigot ako sa swivel chair at hinarap siya. Ryan, hindi ko kailangan ng salita. Kailangan ko ng aksyon. Hindi lang para sa akin kundi para sa anak natin. Si Evara, she deserves to see a father who fights for her family. Lumod siya sa harap ko, hinawakan ng mga kamay ko. I will fight for you, Sabrina. For Evara. For us. Naramdaman ko ang init ng puso ko. Hindi ko alam kung paano namin malalampasan ang lahat ng ito. Ngunit sa mga mata niya, nakita ko ang pangakong handa niyang tuparin. At kahit pa madaming balakid, alam ko na sa harap ko ang lalaking dapat kong pagkatiwalaan ulit. Niyakap ko siya na mahigpit. Ramdam ko ang tibok ng puso niya laban sa dibdib ko at sa sandaling iyon, alam kong hindi niya ako bibitawan. Pagkatapos na matinding emosyon sa conference room, kahit papaano ay humupa ang tensyon dito sa opisina. Ramdam ko ang bigat ng mga pangyayari. Ngunit kahit papaano, pakiramdam ko ay unti-unting bumabalik sa amin ni Ryan ang kontrol sa sitwasyon. Naroon pa din ang mga alalahanin ko pero nangako si Ryan na ipaglalaban niya kami. At kahit paano iyon ay sapat na sa ngayon. Nakatayo siya malapit sa malaking bintana. Nakatalikod sa akin habang tila pinagmamasdan ang kabuuan ng syudad. Tahimik lang ako, sinusubukan ding ayusin ang sarili matapos ang emosyonal na pag-uusap namin. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Nagulat ako at halos mapalingon agad. Si William. William? Tanong ko. Pilit hinuhugot ng formalidad ng boses ko kahit pakiramdam ko hindi tama ang timing ng kanyang pagdating. May kailangan ka ba? Alam mo naman ang protocol kapag... Hindi ko na natapos ang sinasabi ko. Sa isang iglap humarap si Ryan mula sa bintana. Na makita niya si William, biglang nag-iba ang ekspresyon niya. Mula sa pagiging kalmado ay bigla itong napuno ng galit. Parang kidlat na bumagsak ang damdamin niya. Hindi ko pa siya nakitang ganoon dati. You bastard! Sigaw ni Ryan at bago pa ako makakilos, mabilis siyang lumapit kay William.
Ano ginagawa mo dito? Ryan, ano problema? Tanong ni William. Pilit na nagpapakalmado pero ramdam mo ang bahagyang pagkalito niya. May pag-aalinlangan sa boses niya ngunit hindi mo matanggal ang tila casual na ekspresyon. Parang hindi niya alintana ang bigat na sitwasyon. Problema? Sigaw ni Ryan, halos mabasag ang boses niya sa galit. Ikaw ang problema, William. Bago pa makapagpaliwanag si William o mag-react ako, bigla na lang sinunggaban ni Ryan si William na isang malakas na suntok sa mukha. Nadinig ko ang tunog ng kamao niya na tumama sa pisngi ni William at tila bumagal ang oras habang bumabagsak si William sa sahig. Ryan! Sigaw ko. Agad akong tumayo mula sa upuan at lumapit sa kanila. Anong ginawa mo? Pero hindi sumagot si Ryan. Sa halip, sinungguban niya si William sa kwelyo nito at hinila siya paakyat. Walang hiya ka? Ilang taon na ako nagpipigil, William. Pero ngayon tapos na. Alam ko nang ginawa mo. Si William kahit tuguan ng labi ay pilit nang ngumiti. Pero bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Ryan, hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Sagot niya, pilit na natiling kalmado kahit halatang natataranta. Walang alam? Umalingaw ang boses ni Ryan sa buong opisina. Sinira mo ang pamilya ko, William. Ginahasa mo ang kapatid ko, pinatay mo siya, at pinatay mo din ang mga magulang ko. Parang natigil ang paghinga ko sa sinabi ni Ryan. Nanatili ako nakatayo. Tulala habang tinutunaw ang mga salita niya sa buong sistema ko. Ganon kalaki ang galit na kinikimkim niya. Ganon kabigat ang dahilan kung bakit nagkulay pula ang paningin niya nang makita si William. Ryan, sandali lang. Pilit kong sabi ngunit hindi niya ako pinansin. Pinilit ni William na palayain ang sarili sa pagkakahawak ni Ryan. Hindi totoo ang mga sinasabi mo, hindi ko ginawa ang mga yan. Pagmamakaawa niya pero halata sa boses niya ang panlalata. Tigilan mo ang pagsisinungaling mo. Sigaw ni Ryan at sinuntok na naman niya si William. Sa pagkakataong ito sa sikmura. Napayuko si William sa sakit, halos mawalan ng lakas. Alam ko na ang lahat. Nalaman ko na ang lahat ng kasalanan mo. At gusto kong bayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa kanila. Ryan, tama na. Nilakasan ko ang boses ko at sinubukang hilain si Ryan palayo kay William. Natatakot ako na baka tuluyan niya mapatay si William. Hindi ito ang paraan, tama na. Napalingon siya sa akin pero ang mata niya, bakas pa din ang matinding galit. Sabrina, wag kang mga ilam dito. Papatayin ko siya. Ipaparanas ko ang ginawa niya sa pamilya ko. At 5 taon ko nang hinintay ang pagkakataong ito. Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano ko mapapakalma si Ryan sa puntong iyon. Si William naman ay nanatiling nakalumpasay sa sahig. Hawak ang namamagang pisngi at nalalalim ang paghinga. Ryan, hindi ko ginawa yan. Maniwala ka sa akin. Mahinang sabi ni William pero halata sa boses niya ang pagkabasag. Tumahimik ka. Sigaw ni Ryan. Hindi na kita papayagang makaloko pa ulit. Alam kong kasalanan mo ang lahat. Ryan, tama na. Sigaw ko ulit. Sa pagkakataong ito ay mahigpit kong hinawakan ng braso niya. Ayoko makita kang ganito. Ayoko masira ang lahat ng pinagtrabahuan mo dahil lang sa galit mo. Hindi ito ang paraan. Huminto siya pero nanatili siya nakatingin kay William na may matinding galit. Kita ko sa kanya na gusto niya pang ulitin ang pananakit. Pero sa huli, bumitaw siya kay William. Huminga siya ng malalim. Pilit na nilalabanan ng sarili niyang dandamin. Lumayas ka, William. Malamig na sabi niya. Hindi mo na kami maluloko pa. At maniwala ka. Makakamit ko din ang hustisya ng mga ginawa mo. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng kasalanan mo. Tahimik akong tumayo sa tabi ni Ryan. Lumabas na si William ng opisina nang hindi sumasagot. Hawak ang sugat ang mukha niya. Pagkasara ng pinto, naramdaman ko ang pagbagsak ng balikat ni Ryan. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ang kamay niya at marahang pinisil ito. Ryan, hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Bulong ko. Andito ako. Haharapin natin ng magkasama. Matapos lumabas ni William sa opisina, tila nanatili ang bigat ng kanyang presensya sa loob ng silid. Tahimik kaming dalawa ni Ryan. Parehong nagsisikap na bumawi ng lakas mula sa emosyonal at physical na tensyon na naganap. Nakatingin siya sa sahig. Nakahawak pa din ang mga kamao niya na tila nanginginig pa din sa galit. Ako naman, nakatayo malapit sa kanya. Pilit na nag-iisip kung paano ko siya pakakalmahin. Ryan? Mahina kong tawag ngunit hindi siya tumugon. Patuloy lang siya nakatitig sa wala. Tila nawawala sa sariling isip. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ng kami niya nakatikom. Ramdam ko ang init na tensyon sa mga kamao niya. Marahan ko itong hinaplos. Pilit na pinapaalala sa kanya na narito ako. Tama na, wala na siya dito. Bulong ko. Napatingin siya sa akin at sa wakas, nakita ko sa mga mata niya ang bigat ng kanyang nadarama. Hindi lang galit, kundi pati na din ang sakit.
Pagkalito at pagkabigo. Para siyang batang naliligaw, hindi alam kung saan pupunta. Hindi ko na alam kung paano ko to kakayanin, Sabrina. Bulong niya. Halos pabulong na lamang ang boses niya. 5 taon. 5 taon ako nagtiis, nagdusa. At ngayong alam ko na kung sino ang may gawa ng lahat ng to. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang sarili ko. Hinila ko siya paupo sa sofa sa gilid ng opisina. Naupo ako sa tabi niya at hinawakan ang magkabila niyang kamay. Pilit na pinaparamdam na hindi siya nag-iisa. Ryan, nandito ako. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng to mag-isa. Naiintindihan ko ang galit mo. Ang sakit na nararamdaman mo pero kailangan mong pakalmahin ang sarili mo. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Tumingin siya sa akin at kahit galit pa din ang nangingibabaw, unti-unti kong nakikitang bumabalik ang pagkakilala ko sa kanya. Paano, Sabrina? Tanong niya, tila humihingi ng gabay. Paano ko kakayanin na hindi siya sugurin ulit? Paano ko pipigilan ang sarili ko na gantihan siya sa lahat ng ginawa niya? Huminga ako ng malalim. Iniisip kong paano ko siya kakausapin nang hindi niya nararamdamang binabawasan ko ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ryan, alam kong gusto mo makuha ang hustisya para sa pamilya mo. At dapat lang naman. Pero hindi mo kailangan dumaan sa paraang magpapabigat palalo sa kalooban mo. Tandaan mo, hindi lang ito tungkol sa kanya o sa nakaraan. Tungkol ito sa inaharap natin. Kay Ivara, sa atin bilang pamilya. Ayoko makita kang nasisira dahil sa galit mo. Napabuntong hininga siya at niyuko ang ulo niya. Parang binibigyan ng oras ang sarili niyang i-digest ang sinabi ko. Ang hirap, Sabrina. Bulong niya. Ang hirap kontrolin ng sarili ko. Hinawakan ko ang pisngi niya at itinaas ang mukha niya para tumingin sa akin. Ryan, kaya mo. Naniniwala ako sa'yo. Pero kailangan mong pag-isipan ang bawat hakbang mo. Hindi tayo pwede magpadala sa emosyon. At alam kong hindi ito ang taong gusto mong maging. Isang taong nagpapadala sa galit. Hindi ito ang lalaking minahal ko. Napangiti siya ng bahagya sa sinabi ko. Kahit pa may bakas pa din ng lungkot sa mukha niya. Minahal? Tanong niya, tila nagugulat. Bahagya ako natawa kahit pa seryoso ang usapan namin. Oo, minahal, mahal, at mamahalin pa din, kahit anong mangyari. Huminga siya ng malalim at sa wakas, nakita ko ang isang piraso ng kalma sa kanyang ekspresyon. Hinawakan niya ang kamay ko at marahan itong hinalikan. Salamat, Sabrina. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ngumiti ako, pinunasan ng bahaging luha sa gilid ng mata niya. Hindi mo na kailangan malaman, dahil hindi kita iiwan. Nagyakap kami sa katahimikan at sa sandaling iyon, naramdaman kong kahit gaano kabigat ang mundo, kaya naming dalawa itong buhatin. Ngunit alam ko din na hindi pa dito natatapos ang laban namin. May mas malalim na kwento si William, at kailangan naming hanapin ang buong katotohanan. Matapos ang ilang minutong katahimikan, tumayo ako at tumingin sa kanya. Kailangan natin magplano, Ryan. Hindi natin basta pwedeng pabayaan na lang ito. Kung gusto mong makamit ang hustisya, kailangan nating gawin ito ng tama. Tumango siya, at nakita ko sa kanyang mga mata ang muling pagbabalik ng determinasyon. Oo, tama ka. Hindi ko hahayaan na makalusot siya. Pero gagawin natin ito sa tamang paraan. Ngumiti ako. Masaya na unti-unti siyang bumabalik sa sarili niya. At sa kabila ng lahat ng nangyari, alam kong ang aming pamilya ang magiging lakas niya para harapin ang lahat ng ito. Sa mga araw na nagdaan matapos ang insidente sa opisina, ang buong mundo ni Ryan ay tila naging sentro ng kaguluhan. Hindi ko na inakalang darating kami sa ganitong sitwasyon. Isang laban na hindi lang tungkol sa nakaraan ni Ryan, kundi pati na din sa katarungan na matagal na niyang ipinaglalaban para sa kanyang pamilya.